Hello mga kababayan, magandang araw sa lahat. Kumusta na kayo dyan? So sa wakas mga kababayan, so nakauwi na kami galing abroad. Abroad. Hindi pala sa abroad mga kababayan. Galing kami doon sa Talikod, Samal. No? So sobrang happy po kami doon mga kababayan. No? So panoorin niyo po mga kababayan ang mga kompletong kaganapan namin sa Pugong Biyahero po mga kababayan. Dahil doon natin makita yung mga kompletong kaganapan namin. So, kagabi lang kami nakauwi sa iba-ibang tahanan namin. So, abot ako dito ng alas 8 ng gabi. Kasi po ay may nadaanan akong nadiskrasya doon mga kababayan. Yung bunggo. Siguro nawala yung brake kaya dumiretso doon sa kanal. So, may nag-rescue na doon mga kababayan. So, nag-antay pa ako doon kung makuha yung bunggo. Kaya, medyo natagalan ako sa aking pag-uwi. So, ngayon, andito yung aking mga pamangkin. Siya po si Mabel. Si Mabel. At siya si Almi. Yan. So, ito yung aking mga pamangkin mga kababayan. So marami ako mga pamangkin pero ito lang ang nandito ngayon. So yung iba ay nauna na doon sa simbahan, no? So nahuli pa kami dahil meron pa kaming kinukuha mga kababayan. So sila po ay nag-aral ng grade 8. No? So grade 8 po sila mga kababayan. No? At dito po sila nag-aral sa amin kasi may grade 8 man dito. Hanggang grade 11 dito, grade 12. Grade 10. Hanggang grade 10 lang. No? So, same kayo ng eskwelahan ni Alme? Opo. Same kayo. Yan. So, kumusta yung pag-eskwelahan niyo? Okay lang. Okay lang. Ikaw, kumusta? Okay lang. Okay lang. Yan. So, anong balak niyo sa sunod? Sa ano kayo mag-aral? Tapusin niyo dito hanggang grade 10 o lipat na kayo doon sa Malabog? Dito muna. Ha? Ewan. Hindi niyo alam kung saan kayo. So, nung mga kababayan, nung una, may balak kasi akong sa Malabog na sila mag-aral. Kasi grade 8 dapat sa Malabog na. Pero decision din itong dalawa na dito muna sila mag-aral sa amin. Kasi sayang naman din ang paaralan dito, may paaralan naman dito mga kababayan hanggang grade 10. No? So pag dito lang sila mag-aral, hindi sobra walang gastos. 'Di ba? Kasi dito lang sa atin. Pero kapag sa Malabog na mag-aral, so medyo may may gastos kasi kapag magbibili yung classmate mo doon sa canteen ay 'di ba? Dapat bumibili ka din dahil mahiya ka tumingin sa kanilang kumakain. 'Di ba? So, yan. Dagdag gastos yan. So, mabuti na lang, no? Mabuti na lang ay may paaralan dito sa atin. So, ano yung balak nyo? Dahil mga kababayan, ngayon ko pa sila masali sa aking vlog, no? Kasi gusto ko lang mapakita sa inyo na may mga pamangkin din ako nga yung nag-aaral, no? Marami akong pamangkin mga kababayan. So, may iba yung pamangkin ko nga college na yung mga lalaki. So, naghihinto muna sila sa isang taon, no? Sabi ko sa kanila nga parang
takilid yung ating hanap buhay, no? So, magtrabaho muna ng isang taon. Sila, 4 kasi sila mga kababayan, no? So, hindi kaya dahil 4 sila. So, ang ginawa ko ay magtatrabaho muna sila ng isang taon para makaipon at makabalik naman sa pag-aaral. Kasi hindi talaga kaya. Hindi kaya sa aking bulsa. Dahil medyo malaki-laki na yung gastos, no? So, okay naman mga kababayan kasi mga lalaki naman po sila. Yung mga pamangkin ko. So, sila ngayon ay magtatrabaho muna sila. So, dito, itong mga babae ay hindi pwede itong pahintuin dahil kailangan itong makatapos at makapagtrabaho ng maayos. So, pagkatapos, kapag makatapos ka na sa iyong pag-aaral, ano yung kurso na gusto mo? Sa isip mo ba, yung mas maganda kasi yung yung mag-aral ka nga alam mo na kung ano yung kukunin mo, 'di ba? Tulad sa akin kapag magtanim ako ng gulay, alam ko na din kung anong bunga yung lumabas sa tanim ko, 'di ba? So ikaw ano yung gusto mo nga kurso nga kunin? Teacher? Nurse? Ano sa man? Teacher. Teacher. No, sabi mo kanina, mahal? Walang mahal. So, magsikap ka lang. No? Huwag ka mag-isip na hindi ka na mag-teacher dahil mahal yung bayarin. Hindi yan ganon. So, magtiwala ka lang sa sarili mo at sa Panginoon. Kasi, kahit wala tayong pera ngayon, dumating yung panahon na i-bless din tayo ni Lord. No? Dumating ang panahon nga gabayan tayo ng Panginoon at may mga tao nga gagamitin para matulungan tayo. No? Kahit sa isip mo ngayon ay gusto kong magmaestra pero hindi kaya, no? Hindi kaya sa aking magulang dahil mahal ang bayad. Hindi ganon. Gusto ko maging nurse. Gusto ko sana maging nurse pero hindi na lang. Dahil walang panggastos ng aking magulang. Pero hindi gayon. Hindi ganon. Kapag ano yung gusto mo, focus ka lang, no? At may talino ka, no? Kasi kahit gusto mo yan, kung hindi ka matalino, hindi mo yan matutupad ang pangarap mo. Di ba tama? Pero kapag gusto mo yan, tapos matalino ka, sinalihan mo ng paspasan, yung matalino, tapos yung focus ka lang, siguradong maabot mo talaga yung pangarap mo. Diba? Ganun lang yan. Kahit ngayon, sabi mo, mahal, gusto sana ako maging teacher, pero mahal ang bayad, gusto ako maging nurse, pero mahal ang bayad. Pero hindi ganun. No. So, kahit wala tayong pera ngayon, yan ang sabi ko sa'yo, kahit wala tayong pera ngayon, pero ang Panginoon, kapag itugyan na to ang tanan sa Ginoo, may mga blessing nga maabot sa itong kinabuhi. Ana siya. So, padayon lang kasi yung kuan sa imong plano sa kinabuhi. So, ngayon, dito naman tayo kay Almi. Ikaw, ibigay mo pa doon. Hoy, ikaw, kumusta ka naman? Okay lang. Ayos lang. So, kumusta yung pag-aaral? Okay lang? At saka, ikaw din, ano yung kurso nga kunin mo?
Gusto ko maging Sure. teacher pa rin. So, same kayong dalawa. So, alam mo, kapag wala yung teacher ay wala tayong natutunan ngayon, di ba? Pag wala yung teacher ay walang mga engineer ngayon. Walang mga doktor ngayon kapag wala ang teacher. So, kaya ay hindi natin ipagmamaliit yung teacher dahil kapag wala yan ay nako, wala tayong mga ngayon, wala tayong mga abogado ngayon, di ba? So, igagalang ko po yung inyong gusto na mag-teacher kayo, pero ito lang yung masabi ko sa inyo. Kahit gugustuhin ninyo nga mag-teacher, kapag hindi kayo focus sa inyong pag-aral, ay hindi talaga yan matutupad. Tama o mali? Tama. Yes, tama. So, ano yung gagawin natin nga para makapokus tayo sa pag-aral? Di ba? Kapag, di ba, mag-quiz yung teacher? Di ba? Ano yung gagawin natin para matuto tayo? Dapat tayo mag-study at makinig sa sasabihin ng teacher. Di ba? So, ganun talaga, ganun pa rin kapag meron tayong mga pangarap na gustong abutin. No? So, kailangan natin is mag-study, kailangan natin i-focus natin ang ating sarili sa ating pag-aaral. Di ba? Ikaw, Almi. Di ba tama? So, unsa man, ano yung dapat gagawin natin para makapokus tayo sa ating pag-aaral? Di ba? Parang ba, yung mga tawag quiz lang yan. Ano yung dapat gagawin natin para makapokus tayo sa ating pag-aaral? Yung focus lang tayo. Tulad sa ating, di ba, tayo ay Christian man tayo. Nagsimba tayo. No? Kapag tayo ay magsimba, so focus lang tayo sa Panginoon. So, kumbaga dito sa ating pag-aaral, sa inyong pag-aaral, matanong ko sa inyo, ano yung dapat gagawin natin na para makapokus tayo sa ating pag-aaral? Di ba? Ikaw, Almi, ano yung gagawin mo para makapokus ka sa iyong pag-aaral? Ano ang dapat nga dili gagawin para ikaw makapokus sa iyong pag-aaral? Unsay dili dapat timuon para makapokus sa atong pag-eskwela? Sa ano? Ang lapit lang naman gawin is kapag may pasok, ay papasok kami. At hindi ka mag-a-absent. Mag-a-absent. Tapos kapag may mga quiz, dapat ay pag-aralan namin ng mabuti. So, ikaw din, di ba? Ganun din yung may madagdag ka ba sa sinasabi sa Mabel? Wala na? Ganun pa rin. At saka meron pa, payo ko sa inyo, alam ko, mga bata pa kayo, di ba? Ikaw ay 12 ka pa? 13? Ikaw? 12. Pareho kayo, 12. So, alam niyo mga kababayan, yung mga ngayon, mga bata, ay kahit mga 12 pa 13, hindi na tulad noon nga iba talaga ngayon at saka noon mga kababayan. So, ang payo ko sa inyo, kahit mga bata pa kayo, ay iwasan ninyo yung magjuwa-juwa. Ha? Dili mo mag-uyab-uyab. Ha? So, kapag mag-uyab-uyab mo, isa na nga makawala sa focus sa inyong pag-eskwela. Yan talaga ang makawala sa pag-focus sa inyong pag-aaral. Yung magjuwa-juwa mo, wala. No? Kasi kapag may juwa na kayo, ang isip nyo, magsabi na kayo nga ayos lang
kapag lagi kami magkain ng saging, basta kay labing lang kami ganon. Yung marka bahala na, yung bahalag saging basta labing, di ba ganon? Pero ano, natumba na. Tinumba ng manok. Di ka muna. Pero hindi ganon. Kailangan nga gagawin ninyo, mag-aral muna. Kailangan nga makatapos muna kayo sa inyong pag-aral at makatrabaho muna kayo para makatulong kayo sa inyong magulang. No? Diba? At isipin yung mabuti. Yung magulang nyo, sadyan pa kayo sa tiyan sa mama nyo. Diba? Ilang months kayo dyan sa tiyan. Diba meron kayong mga quiz dyan sa eskwelahan? 9 months bago kayo lumabas sa tiyan sa mama. Pagkatapos, inalagaan kayo ng mama niya hanggang kayo ay lumaki, di ba? Pagkatapos, pinapaaral kayo. Ano? So, dapat din ay may tayo, may isip tayo. So, isipin din natin nga yung mama natin, yung magulang natin ay noong bata pa tayo ay sila ay nahihirapan sa atin. Di ba? So dapat isipin din natin nga kung sakali man nga dumating ang panahon nga makatapos kayo sa inyong pag-aral at makapagtrabaho kayo ay ito payo ko lang ito. Huwag ninyong unahin yung maghanap kayo ng jowa. Unahin ninyo yung sarili niyo, tulungan niyo ang magulang niyo. Pagkatapos ay pwede na kayo sabi niya yung mama niya ay pwede na kayo maghanap ng jowa niyo basta tulungan niyo ang mama niyo, mga magulang niyo. Na, diba? Kahit ngayon ikaw ay yung tatay mo ay wala dito, no? Kasi iwalay kasi ito sa tatay, mga kababayan. So, yung kapatid ko dito na sa akin tumira sa amin. So, ako na talaga yung nag-ano sa batang to, no? At yung mga kapatid niya, yung mama niya, no? So, ang payo ko lang sa'yo, kahit wala yung tatay mo, huwag kang mag-alala kasi nandito lang naman ako, di ba? Pag meron kayong mga konting problema, huwag kayong mag-alinlangan nga. Sabihan niyo ako dahil handa akong magtulong kung may mga problema kayo kapag meron lang talaga ako, di ba? So, ganoon lang, no? Saka kahit mahirap lang tayo pero hindi natin ito gagawin nga reason. Hindi natin ito gagawin nga rason nga dili ta makauman sa itong pag-eskwela tungod kay lisodta, no? Dahil marami ang mga mahihirap pa sa atin nga nakatapos sa ilang pag-aaral dahil sa ilang talino at sa ilang pagsisikap, di ba? So sikap lang at focus lang sa inyong pag-eskwela. Unsa ganito ang bawal para makauman gid ka sa inyong pag-eskwela? Dili jowa. Ang tanong, nana mo'y mga uyab karon? Ikaw, Almi? Sure? Ha? Wala. Wala kayo uyab ron? Na? Wala. So, si Almi kasi mga kabayan ay ito. Hindi ito matigbira pa. So, lang ito maulawon kung Bisaya pa, no? So, ganun lang, no? Payo ko lang po talaga ay focus lang kayo sa inyong pag-aaral. Pero yung mga grade ninyo ay matataas naman. Nung grade 1 ka, di ba, Simula ng grade 1, ano yung honor mo? Nakalimutan ko na. Yung grade 1? Di ba yun, sika, third, ganon?
Ano ka doon? Sa grade 1 ka pa. Yung grade 2, ano ka doon? Wag ka masot. Nakalimutan mo na. Nung grade 3 ka, ano yon? Yan. Grade 4. Ano? Second. Second ka. Kasi yung grade 3 ay parang maliit ka pa doon. Second ka. Tapos grade 5, ano ka? Second. Second din. Grade 6. Second. Second pa rin. Grade 7, ano na yon? Ano na yung mga grade 7? May mga pero meron kang mga award sa mga mo. So dapat kapag kung matalino ka noon, kailangan nga mas matalino ka ngayon dahil hindi ka na bata, di ba? Dahil medyo ka na, dalaga ka na, di ba? So kailangan nga talino, mag-aral kayo ng mabuti. Ikaw, mag-aral kayo ng mabuti, dili magjuwa-juwa. No? Alam mo, kapag magjuwa-juwa kayo, saan papunta yung magjuwa-juwa? Di ba mag-asawa? Di ba? Pagkatapos tulad sa inyo, wala kayo natapos. Yung juwa nyo ay walang natapos. Saan kayo pupunta? Doon sa uma. Anong gagawin mo sa uma? Magtanong og mais. Maglimpisa. Ganon, init kayo. So, muna dapat nga unahin niya. Habang may panahon pa, habang may pag-asa pa, so, likay gyud ninyo ang pagjuwa-juwa. So, kapag makahuman mo sa inyong pag-eskwela, so, namoy maayong nga trabaho. Dili mo mapareha sa atong mga ginikanan, di ba? Kasi sobrang hirap sa amin, sobrang hirap, no? Buti na lang sa akin, kahit wala akong natapos, so, buti na lang talaga may tao nga ginamit ng Panginoon para matulungan ako, no? So, maraming salamat po kay Sir Paul sa kanyang kabaitan sa amin. So, kung hindi dahil sa kanya, iwan ko kung nasaan ako ngayon na bundok. So, hindi talaga ako magsasawa na magpapasalamat po sa kanya. Dahil po alam ko na kung hindi dahil sa kanya hindi ko na alam kung saan na ako ngayon. Saan na ako ngayon na bundok maghanap ng kahoy. So, thank you dahil sa iyong kabaitan sa amin. So, inulit ko pa maraming salamat po sa iyo. At saka kayo din, no? Payo ko lang sa inyo kapag may taong tumulong sa inyo at sana huwag kayong mahiya, huwag kayong makalimot na magpapasalamat po sa mga taong magtulong sa inyo. Dahil yun po ang mga tao na ginamit ng Panginoon para makatulungan kayo. No? Alme, sa ganito atong sabot, kapag gusto tayong makatapos atong pag-aral ay dili pusdan. Dili mabuya-buya. No? So, ayun lang po mga kababayan. Magpapaalam na po ako sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat na walang sawang nagkasubaybay sa aking YouTube. So sana po huwag kayong magsawa na magsubaybay para may pagpatuloy namin ang aming mga kaganapan dito sa Kabukiran. So abangan niyo po mga kababayan ang mga susunod naming pagsama-sama sa buong team. Yan lang po. God bless you sa inyo lahat. Mag-ingat kayo dyan palagi. Bye-bye.